Sa totoo lang guys, maganda sana ang smartphone na to dahil napakalaki po ng battery niya na meron pong 8,000 mAh siya battery at maganda rin po yung design niya. At mas mura po yung presyo niya compare nga po sa may Realme C100 na meron pong kulang 15,000. Pero ito po guys, nabili ko lang po siya ng kulang 10,000 lang. Ang problema yun lang po yung maganda sa kanya, yung battery niya, saka po yung kanyang design. Overall po, wala na guys. Kung hindi po kayo naniniwala, isa-isahin po natin. Umpisahan ko po sa may presyo. Naglalaro po yung presyo niya guys ng around 10,000 pesos. Meron po siyang 8256 na version. Tama lang po yan para sa migay niyang presyo. Ang problema po is naka 4GB lang po siya. Yan po guys, problematic yan. Lalo pa pagka tinignan po natin yung display niya. Isipin mo para po sa may 10,000 pesos. Naka third up notch lang po siya. Hindi lang yan guys. Naka IPS lang po siya. Saka po 720p resolution. Grabe po yan guys, kailan lang po, yung Realme C85 po nila na nasa around 10k din po yung presyo. Sinabi ko po sa may review nun, na overpriced po yung smartphone na yun guys. Pero po, mas maganda po yung display ng Realme C85 compare nga po dito sa may Realme P4X ngayon. Pero guys, kahit po maganda ang Realme C85 dito sa may Realme P4X, guys, hindi ko pa rin po marirecommend sa inyo ang Realme C85. Still, meron pa rin po mas magandang smartphone sa kanya. Kung Realme nga po yung gusto natin. Mamaya po sasabihin ko sa inyo. Eto pa guys, isipin nyo po para po sa may 10,000 pesos nga po na presyo niya, baka naiisip nyo na maganda rin po yung performance niya, na pwede nga po kahit pa paano pang Wuthering Waves. Eto guys, nag-download na po ako ng Wuthering Waves kahit alam ko na po yung mangyayari. Tingnan nyo po guys yung gameplay natin. Napakapangit po ng kanyang performance para po sa may 10,000 pesos. Or maybe, sige, alam ko mabigat po ang WUWA para nga po sa may 10k po na presyo. Dito naman po tayo sa may Call of Duty Mobile. Tingnan nyo po yung gameplay natin. Kung para po sa inyo, sulit po ito para sa ganyang presyo. Kung para sa iyo, mataas pa rin po ang Call of Duty Mobile, dito naman po tayo sa may Mobile Legends. Eto guys, yung kaya nyo pong pagtyagaan ng ganitong gameplay. Isipin mo, naglaan ka ng 10,000 pesos para makabili nga ng kahit papano magandang performance po, pang-upgrade po sa luma nyong smartphone. Pero ang makukuha mong performance, same pa rin po guys ang lumang smartphone mo. Gaano kasakit po yun guys na itong 10,000 pesos nga po na smartphone ni Realme is kasing lakas lang po ng Realme Note 50 na dati pong nasa around 3,000 lang po yung presyo. Pero yung performance po ng Realme Note 50 at ng Realme P4X is same lang po sila. Sadyang malaki lang po ang battery saka ang display nga po ng P4X at mas mabilis po yung kanyang charger. Guys, hindi pa po tayo tapos, hindi lang po yun yung pangit nga po sa may smartphone na to. Isipin nyo po para po sa may 10,000 pesos nga po na presyo niya, actually po guys, nakasale na po yun. Dahil ang totoong SRP po na to is para nasa around 12,000 po siya. Guys, naka-single camera lang po siya na merong 50 megapixel. At yung ating front selfie camera is naka 5 megapixel lang po siya. Mas mataas pa, si Realme C85 na tinuring ko nga pong overpriced. Pero yun guys, naka-punch hole siya at naka 8 megapixel pa yung front selfie camera. Guys, wag po kayo magpapahype sa may smartphone na to. Dahil ang dami pong hinahype na specs ito na Realme na magagandang features nga daw po niya. Unang-una po itong 7 years po na battery health. Yes guys, sa aminin ko maganda po ang battery health ng mga Realme ng mga smartphone. Pero ang tanong po, kung kaya bang sumabay ng processor niya sa may 7 years po na battery health nga po ng smartphone na to. Alam mo yung feeling na napakatagal nga po niyang malobat, nahahabot nga daw po ng 7 years po na battery health. Pero ang tanong, baka po wala pang isang taon, kamusta naman po kaya yung performance niya? Tapos baka pwedeng may mag-explain po nito, 12 hours daw po na continuous 60 FPS sa gameplay. Tapos itong AI gaming partner pa na sinasabi ni Realme. Hindi ko po alam yung ibig sabihin niyan. Guys, puro pang papahype lang po ni Realme yung mga features na yun na nilalagay nga po nila. Dahil alam naman na po natin, ang performance po na Unisoc T7250. Guys, mga nasa entry level lang po yan. Kaya para maging 10k po yung presyo ng smartphone na to, masyado pong mahal to para po sa may performance na makukuha natin. Maybe sa may Subway Surfer maganda po yung performance na makukuha natin. Kasama rin po ang Clash of Clans or Zombie Tsunami. Maybe yan po yung tinutukoy ng Realme sa may 12 hours po na continuous 60 FPS na gameplay. Diyan guys, totoo yan, naniniwala ako. Pero kung usapan pong Mobile Legends, parang ang hirap pong maniwala. Sa may 12 hours po, pero stable po yung makukuha nating FPS sa kanya. Kung Realme smartphone pa rin po talaga guys yung gusto nyo sa may around 10k nga po ng presyo, isang smartphone lang po ang marirecommend ko sa inyo. Si Realme 14 5G. Guys, display pa lang po nyo is mas maganda na meron pong AMOLED. Compare po dito na IPS lang. Tapos yung ating battery doon, medyo maliit po siya, na 6,000 mAh siya battery. Compare nga po dito
na 8,000. Pero guys, 4G lang po ito. 4G na siya, mahina pa yung processor niya. Compare po sa may processor ng 14T. Naka 5G na po tayo, pero malakas pa yung processor niya. Tapos sa may speaker guys, naka dual speaker yan, si 14T, habang naka single speaker lang po ito. Kaya kung Realme lang din talaga guys yung gusto nyo, guys tumigin po muna tayo, kaysa po bumili po agad tayo, or mahay po agad tayo sa may malaking battery po niya. Guys, battery lang po yung malaki sa kanya, pero majority po ng kanyang specs, bagsak na po guys. Compare po sa ibang smartphone ngayon, na makakakuha ka naman ng decent na battery, na higit 6,000 mAh yung battery. Pero yung overall na specs na makukuha natin, mas maganda po siya. Maganda yung display, maganda yung processor, maganda yung camera. Compare po dito, battery lang po yung hype sa kanya. Wala na po guys. Nandiyan po yung link natin sa may comment section, saka po sa may description. Kung gusto niyo pong umorder ng mga smartphone na binanggit ko. Yun lang po guys. Thanks for watching.